nyo, usok, grabing usok guys, hindi basta-basta yung usok nya. So yun ang i-address natin. So magulat kayo bakit nakatupi yan dahil added kasi yan. Pero try natin after, check natin yung after kung ano mangyayari. Sobrang init ito guys, so hindi na tumaandar. Nakita nyo, na-minimize na yung okay, so yan na yung tambutso guys, wala nang usok. Ayan, maanda rin makina. So na-minimize na yung usok nya. Okay, so yan na. Papalang araw guys, another client na naman tayo na Kia Pride. So napakaganda, bagong pintura, bagong ano. Okay, so problema mausok. So samahan nyo ko sa basic pointers kung ano yung ating mabibigyan ng remedy o tulong dito sa unit na to. So tara, let's go, let's start, pasok. First move ang gagawin natin, paandar natin yung makina, pakiramdaman natin yung tachometer, yung kanyang RPM, kung gaano yung galit at saka yung engine vibration ng engine. So tara guys, punta ko tayo ng loob ng makina, paandarin natin. So check natin guys, yung before, tingnan natin yung before kung ano yung problema. Paandarin natin. Taas agad yung minor, so sobrang taas sa minor. Pag mayang konti, lagay yung mga lumang sasakyan, pag mga luma na guys, may yung pambelt. So pag ini-start mo, yung RPM tumataas agad ng 2,000, and then afterwards mga ilang minuto babagsak din yan ng 1,000 RPM. So ngayon gawin natin, i-on natin yung aircon. So medyo okay naman yung idle lap nya, gumagana naman. Okay, so medyo malamig na rin. So check natin yung RPM, yung kanyang galit ng engine. Yan yung before. So pangit yung guys, yung andar. Hindi siya may power siya, pero problema yan yung hindi solido yung galit, no? Kita nyo, yan pangit yung yung andar ng engine, sobrang lakas na vibrate, ang lakas ng vibrate ang lakas ng vibrate guys. So ibig sabihin na hindi maganda yung loob nito. So check natin yung yung kanyang engine sa labas. Tingnan natin kung gaano kalakas yung white smoke niya guys. So grabe ang white smoke nito. Try natin kung makaya natin gawa ng remedy na hindi tayo nagbubukas ng engine. So totally damage na yung nito, yung kanyang liner, and then piston ring. O yun ang mga suspect ko nito, piston ring or liner, may tama to guys. So mas maganda ma-check natin kung ano yung kalalabasan ng gagawin nating remedy sa makina na hindi tayo nagbubukas. Okay, gamit lang natin yung Hado engine treatment. Okay, so silipin natin guys yung engine kung blow by ba. So far wala namang blow by, okay naman, walang blow by. Dito naman check natin. So hindi, medyo matalsik nga naman konti, meron. So i-RPM natin para makita natin kung gaano kalakas yung nito, white smoke nito. So magugulat kayo, uusok yan dito ng kulay white. So tingnan natin, i-RPM natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Nyo, usok, grabing usok guys, pati yung likuran. Ayan white smoke talaga. Kita nyo yung white smoke. Ayan muusok yan. So hindi basta-basta yung usok nya. So yun ang i-address natin ngayon. Tingnan natin kung makakaya ni Hado engine treatment yan. Okay, so tara, ulitin natin para makita nyo talaga na kung gaano kalakas yung usok. Halos na, hindi na maintindihan kung anong klaseng unit to. Okay, so samahan nyo ko sa simpleng basic pointers tutorials guys. So lagyan na natin ang Hado engine treatment para makita natin kung anong kalalabasan ng ginawa natin. Okay, so tara. Same procedure pa rin guys, change oil pa rin tayo para bago yung oil, then bago yung oil filter, bago tayo maglalagay ng Hado engine treatment. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. Bago kayo maglagay ng Hado engine treatment, sinasuggest ko talaga na mag-change oil po talaga kayo, o kahit wala mang Hado atomic oil, basta bago yung yung oil para mas maganda po yung magiging kalalabasan. Okay?
Ayun o, manipis. Sobrang nipis ang oil niya. O, tingnan nyo. Ayun o, manipis na. O. So, yan ang basic pointers o. Manipis. So, pangit yung oil pag manipis. Tandaan nyo yan. Kahit sino mekaniko, tawag niya. Pag luma na yung makina mo, huwag kang maglalagay ng manipis. Okay? Kahit sino pwede magdebate sa akin, didebatihin natin. Bakit? Pag manipis talagang isa yan sa magbibigay ng kasi maluwag na yung mo, mga bearing mo, metal parts. So, wag talaga kayo maglalagay ng manipis kasi hindi na siya gaano ma-play na yung kanyang clearance sa loob ng metal surface, yung kanyang clearance. So, yun ang nagiging cause din ng tawag niya ng white smoke. Okay, so parang kulang pa yung oil nito. Sobrang nipis, hindi maganda. Bagong change oil pa rin to, pero sabi ko sa may-ari, lalagyan din ng oil na makapal, yung Delo Gold Ultra. Tapos sabi yung treatment para makarecover yung makina niya. Okay, so yun yung mga basic pointers guys. So tandaan nyo yan. Okay. Malinaw po, kita nyo no. Malinaw po. Okay, so magpapalit ako ng oil filter and then balik ako. Okay, so sige. Okay, so maglalagay na tayo guys ng drain plug. So okay na to. Nasa na natin. Tapos lalagyan natin ng drain plug. Para makita nyo akal paano natin tira. So ito talaga medyo groggy yung makina, talagang kita nyo naman white spot talaga siya. So check natin kung ano may tutulong natin, gamit natin yung hot engine treatment guys. So walang walang magic to, technology to pinag-uusapan dito. Walang magic tricks to guys. Okay. So okay na. So maglalagay na tayo guys ng oil, yung Delo Gold Ultra. Ayan o. So hindi natin pinopromote yan, pero ito yung lagi kong nire-recommend sa inyo pag naglalagay kayo ng hot engine treatment. Maganda rin yan siyang i-partner kasi makapal viscosity niyan. Although pang diesel yan, ulitin ko, pang diesel siya, pero basta once ng unit mo medyo na groggy na, mga luma na, mga 1990s na. So dapat ang oil mo hindi manipis, kailangan makapal na. Okay, kasi para yung setting sa ilalim sumikip siya. So yan po yung nire-recommend ko. Tapos maglalagay ka ng hot engine treatment, okay na. Okay? So sige, lagay mo na ako ng oil guys. And then, okay, so after natin maglagay ng oil, ang gagawin natin ay warm up natin yung makina, mga 1 minute lang, 1 minute lang yung engine oil na nilagay natin bago, and then tawag yan sa kantin maglalagay ng isang set na hado engine treatment. Okay, so isang bote na 500 ml, yan pong dalawa na yung bote na yan na kulay tawag yan dilaw. So ang mangyayari yan guys, 500 ml yan, ihahalo nyo lang po yan sa engine oil. So pwede kayong mag DIY nito kasi kung ano yung proseso na nakita nyo, same lang din po yung gagawin nyo sa inyong sa mga nag-order sa akin via online. Okay, so 500 ml po yan, iubos nyo lang po yan mismo sa engine oil, ihahalo nyo lang dun lahat. Okay po, so ang gagawin naman yan, siya po yung magkukroom doon, undergo ng grooming. Tapos tawag niya na yung mga scratches guys, so siya na bahala magtrabaho doon, wala ka na ibang gagawin, papandarin mo lang ang technology na mag-workout doon sa loob. So ganoon lang po siya kasimple. So after nyong malagay yung guys, yung 500 ml, so okay na yan. So ang gawin natin guys, silipin muna natin yung makina, yung saan tayo naglagay ng naghalo tayo ng engine oil. So medyo mausok siya guys, kadaling warm up lang, pero kita nyo mausok kayo, no? Mausok talaga, di ba? So yung oil na inala natin dyan, matutunan ng kusa yan, siya na bahala dyan kung ano gagawin niya sa loob. So ganun po yung technology, trabaho niya na yun. So after that, takpan na natin, and then dako tayo sa
ano guys, sa fuel tank. So ang ilalagay naman natin dito is yung tatlo na Hado Fuel Extreme Economy. Sorry, naglagay yung isa. Same procedure lang din guys, yung tatlo na yun, ihahalo nyo lang din yung sa fuel tank. So wala na kayong magagawin doon, bubuksan mo lang yung fuel tank cap, and then automatic na yun kahit i-DIY nyo rin ang paglagay nyan. So same process lang pa rin, kayo na yung maglalagay dyan, or pwede nyo rin ipagawa sa mekaniko. Pero para sa akin guys, pwede nyo na i-DIY yan. Ganoon lang kasimple yung pag-treatment. Wala nang ibang proseso pang gagawin. So ang gagawin niya naman ito sa Fuel Extreme Economy, tutunawin niya lahat ng carbon buildup doon sa loob mismo ng piston mo, especially yung top ng piston mo na maraming carbon buildup, and then yung first canal ng piston mo, which is naka-connect doon yung first ring, and then yung second ring. So yung canal doon guys, maraming carbon buildup yun. So ang gagawin ni Hado, lilinisan ni Hado yun. Kaya magugulat ka sa mga video natin previous, na almost 900 ang video natin na about sa Hado engine treatment, talagang nakaka-recover yung RPM into tawag niyan, from 4,500 RPM bumabalik siya ng standard into 1,500, balik sa standard. So kasi nga nagkakaroon na ng tension yung ring, kasi nga nililinis niya yung piston canal. So once na maglinis ka ng piston canal kasi guys, automatic yan, open the engine na yan. So si Hado na po ang bahala mag-asikaso niyan doon. Wala ka na ibang gagawin, technology na po yan. So problema niya na yun. Okay? So check natin guys yung engine. Paandarin natin ng walang cut and video para makita niyo yung so gawin natin, paandarin na natin. Okay, start. Taas agad ng RPM mo. Yan, tapos aircon tayo. Yun. So normal na yung idle niya. So ito guys, hindi siya masasabi na na 5 to 10 minutes, kasi nga tawag niyan groggy yung makina nito. So almost 1 hour ang kailangan nitong tawag niyan, ipatakbo or ipa-idle lang yung engine at idle normal idle. So nasa mga, pero yung RPM yan, mababalik natin yung yung RPM niya into 1,000. Idle lang, kaya pag inapakan natin magre-response talaga yan, magiging back to standard yan. And then yung vibrate niya, unti-unting mawawala yun within 5 to 10 minutes. Pero yung white smoke, kailangan talaga nun mga 1 oras or mahigit pa, mga 2 oras. Kailangan mas maganda yung tinatakbo mo na siya ng malayuan, mga 1 oras, 2 oras ang biyahe, walang patid. Mas maganda yun, mas mabilis makarecover, makapasok doon sa piston ring, sa first ring, second ring, and then yung kanyang mga carbon build up doon, matatanggal yun. So ganoon yun, yung magiging effect nun, para mas lalong matanggal yung black smoke, yung white smoke. And then yung piston naman, sa carbon buildup naman doon na nakakalso sa taas, so kaya yan tunawin yun within 2 hours, kasi groggy talaga yung engine, sobrang laki ng sobrang tawag niyan, white smoke talaga siya. Tapos yung kanyang injector, lilinisan yun ni Hado. Si Hado na maglilinis doon sa kanyang injector. Ang gagawin nun, mula sa fuel pump diretso sa common rail papunta doon sa kanyang injector mismo, and then tutunawin niya yung lahat na nakakalso doon sa injector niya na nakabara. Okay, so yun ang magiging ni Hado, na magiging function niya. So yun nga, habang tawag niyan, habang nag-idle tayo, at makita nyo na hindi tayo nag-cut ng video, pag after natin maglagay ng Hado engine treatment na 500 ml sa engine, at ihahalo sa engine oil, tapos tatlong bote na 250 ml ihahalo naman na Fuel Extreme Economy, Hado Fuel Extreme Economy, ihahalo naman doon sa fuel tank. And then ang gagawin mo, idle mo lang, wala ka nang ibang gagawin, hayaan mo na yung Hado magtrabaho sa trabaho niya. So hindi mo na yun problema. Okay, so wala pa tayong mga mga 5 minutes, so nasa mga 3 to 4 minutes pa tayo guys. So yun nga, ang hakukunin natin dito is yung niya lang, yung kanyang RPM, na bumalik yung kanyang RPM. Okay, pero yung white smoke, check natin kung makakaya agad natin within 10 minutes. Okay, pero pag hindi makaya, magkakatayo ng video, tawag niyan, malalaman natin after 1 hour. So pero check natin yung after, kung ano mangyayari. Okay nga, ma-remove natin yung remedy, yung kanyang white smoke. Yun talaga yung problema. Okay, so at least nakita nyo yung yung sistema guys. So check natin yung RPM. Yun, pansin nyo yung yung andar ng engine, medyo nag-smooth siya ng 2,000 kanina, nag-wild yan medyo smooth na yung guys, yung andar ng makina. Yan tsaka yung wild ng engine, medyo iba na yung wild ng engine guys. Yan
wala pa tayong isang oras. Sana isang oras to kasi nga groovy yung engine eh. Tsaka habulin pa natin yung white smoke mamaya. Titingnan natin kung after nito mahababang oras natin ilalaan. So i-check natin yung white smoke mamaya guys pag matapos tayo mag-idle para doon sa RPM tsaka yung vibrate ng makina makuha nyo yung vibrate. Hindi na gano'n siya vibrate yung engine guys, tahimik na. Kanina pag ina-RPM natin talagang nagkakalansingan yung ilalim eh. Tapos nagbabibrate yung makina, malikot masyado, grabe ka likot. Kita nyo 2,000 parang may turbo. 2,000 parang may turbo, narinig nyo yan. Yung galit niya nasa 2.5 na, kanina 4,000 eh. May nagtanong sa akin bakit daw hindi ko raw inaapakan ng 4,000. Alam nyo kasi yung pag inaapakan nyo ng 4,000 to 5,000 RPM yan, yung makina nyo maawa kayo kasi pag yan ang bumigay sa ilalim magkakaroon na problema yan. Sayang yung yung budget, sayang yung panahon, yung time. So malaking sakit sa ulo. So kaya kami bilang mekaniko, yung mga tunay na mekaniko concerned sa unit, yun po talaga yung totoo yan. Kailangan alam mo yung galit ng makina. Once na magalit ng makina, tama na yung 4,500 kasi kawawa yung unit guys. Kahit hindi atin yan, alam mo naman syempre pag nasira yan, sakit sa ulo. So pakiramdaman nyo buti yung RPM. Responsive na siya. Tingnan nyo yung pa ako lumilindol na yung makina, yung buong unit guys. Ganun kaganda yung response nito. Wala ang cut ang video nito para makita nyo talaga. Tsaka pag 2,200 yung niya, tunog niya pino na. Kanina nag-word, di ba? Ngayon medyo okay na yung sabog kita nyo yan so check natin mamaya i-RPM natin kung uusok pa ito kasi kanina hindi pa natin na in-RPM ng matagal, umusok na ng white smoke, nakakatakot. Akala mo sinusunog na yung unit. Yung naririnig nyo na parang quick dyan na maingay, belt yan. So yun ang nagiging problema dyan guys. Pero yung RPM, yung idle nya malakas na, bilib na ako. Recover yan diba? Nasa 3.5 na, pinakamalakas na galit. Hindi mo na pwedeng i-idle lang malakas. Tingnan nyo yung idle tingnan nyo yung idle hindi mo na kailangan apakan ng todo yan. Pitik-pitik lang so makakatipid ka ng gasolina. Kasi nga yung apak mo hindi na full 100% full throttle na kulang na lang ilusot mo yung paa mo para tumakbo ng malakas. Okay? So pag once na naka-hado engine treatment ka, nakalagay ka sa hado engine oil, tapos yung yung fuel tank mo may hado fuel extreme economy, isang set talaga nilagay mo, ito po yung mararamdaman nyo. Okay? Ganito po yung mararamdaman nyo. Walang magic to, talagang technology ito. So matagal na po tayo. Ako po si Docado ng Hado Philippines, ng Jensen ako nakalocate guys. So at the same time nag-vlog din tayo para dagdag na rin sa kaalaman ng iba, na dagdag yung may share yung ating kaalaman. At pinopromote ko talaga yung Hado engine natin na isa po tayo sa nag-formulate nito. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Hado Philippines, sa CEO natin si Sir Marco Colimbo at si Ma'am Odette De Leon. Sila po yung aking sinasandalan pagdating sa in terms of Hado industry. So ayan na guys. So ngayon hindi tayo nag-cut ng video, wala pa tayong 1 hour. So ang gagawin natin, i-actual natin, tingnan natin kung uusok ba yung yung makina. Tingnan natin guys, walang putol ng video, mag 10 minutes tayo. So kanina in-idle natin ng saglit, pero grabe na ang usok. Pati doon talaga nag-uusok talaga. Ngayon, check natin, hindi tayo nagpatay ng makina, almost 8 minutes na hindi tayo nagpatay ng makina. Tingnan natin kung anong mangyayari sa usok, kung lalabas pa ba yung usok. Pero try natin after, check natin yung after kung ano mangyayari. Sobrang init dito guys, so hindi na tumaandar. Nakita nyo na minimize na yung usok halos nawala na agad dito lang kanina. Grabe ang bulwak na usok, napakalakas. Okay, so yan na yung after. At least nakita nyo kung paano yung effect. So how much more kung 1 hour na siya o 2 hours na tumatakbo. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So tingnan natin yung likod guys, tingnan natin yung under ng makina at yung tambutso kung ano mangyayari. So okay, so yan na yung tambutso guys, wala nang usok. Yan, maanda rin makina. So na-minimize na yung usok niya. Okay, so
Yan na yung after. Wala na yung usok. Okay. So at least na-address na natin yung concern. Wala na. Ayan o. Wala na usok. Mga case guys, sobrang lala ng makina. Ang kailangan mong i-treat nito, kailangan mo ng 1 oras to 2 oras na treatment. Na kailangan umaandar siya. Almost 3 hours pa yan. Naka-idle lang yan. Kundi tinatakbo mo, biyahe mo talaga. Para mabilis niyang makroom yung tinatawag na na punit dun sa liner, o kung hindi doon sa kanyang tinatawag na piston ring, o yung piston mismo, gasgas yung kanyang skirt. So yun ang ang kailangan mong ma-address doon. So matagal-tagal yun usapin guys, kailangan mo siyang itakbo. Hindi mo makukuha ng 5 to 10 minutes. So sobrang groggy ng unit. At least nakita nyo yung pagkakaiba ng before and after. Okay, so yun yung kahalagan ng once na nakapaglagay ka ng hydrogen treatment. Sa fault talaga yung problema mo. So low power ka, walang hatak, so try mo yung hydrogen treatment. Halagang 5,750 lang po yan. Oo, walang bukasan ng makina yan. Pag yan ang nilagay mo, lahat ng bearing doon, lahat ng metal surface ng bakal mo, katapalan nyo yun, ikukurog niya, ibabalik niya sa original setting. Okay, pero wag na yung mga gas-gas talaga na 6mm, 10mm ang clearance, ibang usapan na yun, no? Sira na yan. Pero mga lang, mild lang, yung mga ganito lang, kaya niya yung tirahin guys. So marami tayong video niya, dahil almost 900 na yung video ko guys na na-upload pagdating sa hado engine treatment. So pwede nyo i-recall yun since 2020, 2021, 2022, 2023. Yun pa rin yung formulation na pinopromote natin. Pabalik-balik yan guys, yan lang lagi kong pinopromote. Yan lang lagi kong ina-ads para malaking tulong po sa kapwa ko mga may sariling mga sasakyan. Okay, so tingnan nyo yung under ng engine, medyo tama-tama lang yung under nya, kalmada. Okay, tsaka malakas na yung response. So yung usok nami-minimize na. Okay, so at least nakuha nyo yung basic pointers guys. So kung gusto nyo mag-inquire, magbili, tanong lang kayo. Lahat ng tanong sa comment section sasagutin natin yan, kahit anong klaseng tanong yan. Kahit ano ba yan, fault code o anong electrical system na problema transmission mo, FI mo, tanong mo lang guys, sasagutan natin yan. Kantayin nyo lang yung reply natin. Lahat ng mga comment dyan, susubukan natin sagutan lahat para maganda po yung ating magiging kalalabasan ng ating comment section. Ako? Okay, so sige, balik tayo guys sa dito. Ayan, bumalik na yung RPM nya into standard na idle ng RPM is nasa mga almost sa mga 800 ito, 820 o 780. Yan, so malamig na yung aircon, activate na siya. Okay, so ayan na siya guys. Yun, yan, okay na. So sige, yun lang guys. So maraming salamat. Comment lang kayo sa mga lahat na magtatanong sa akin. Yung FB page ko nandiyan naman sa description guys. Pwede nyo akong tawagan, pwede nyo akong i-chat sa aking FB page, sa ating YouTube channel, FB page na Carsling TV. And then pwede nyo akong tawagan or i-text sa aking number. Ako po yung Hado Technical Technician ng Hado Philippines from Jensan. Ako po si Kling. So free diagnostic po tayo sa lahat ng mga tanong online. So at least magtanong lang kayo doon and then I will make reply. Okay, so please share my video and then comment lang kayo sa aking comment section and then subscribe. At maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.